sama ng pakiramdam ko. Lalagnatin yata ako, hindi muna ako papasok sa trabaho. Pabili muna ako ng gamot kay Kulot. Mamaya pa naman pasok nun. Nahulog ko pala ang panyo ni Marco. Akala ko hawak ko lang to kagabi. Medyo nadumihan nga siya ng makeup ko kagabi. Labhan ko lang to at ibabalik. Ay, ano to? Sa bawat tingin mo, may kwentong tinatago. Hindi ko talaga sinasadyaan saktan ka, Leslie. At nasasaktan din ako sa tuwing luluha ka. Hindi ko talaga makakalimutan ang sinabi mong yun, Marco. Ang sarap pakinggan. Dahil may mundong kailangan unahin bago ko. Himala ata, best friend. Matagal kang gumising. At bakit hindi ka pa nagbibihis? Masama pakiramdam ko, best friend. Hindi muna ako papasok ngayon. At saka, hindi pa ba gising si Michelle? Tulog pa yata si Michelle, best friend. Halika na. Kain na tayo. Ang tagal naman yata magising ni Michael. Palagi ba siyang ganyan? Simula noong nakaraang linggo, kuya. Palagi na siyang late magising. Oh, sige Jenny. Ikaw na muna bahala sa mga kapatid natin. Alis na ako. Sige kuya, ingat ka. Par. Anong oras papasok si Leslie? Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo, Par, na hindi makakapasok si best friend ngayon dahil may trangkaso. Ganun ba, Par? Sige, Par, salamat. May kasalanan kasi ako sa kanya, Par. Para mapatawad ka, Par, ligawan mo mamayang gabi dun sa bahal o di kaya mag-half day ka. Alagaan mo siya. Pwede ba mag-half day, Par? First day ko ngayon bilang regular. Ay, oo nga no. Mamaya na lang par pag-out mo, siguradong matutuwa yun. Gagaling agad yun. Sige par, sana hindi na siya galit. Michelle, anong oras na? 4 p.m. na po ate, may iniintay ka ate. Kanina ka pa tanong-tanong ng oras. Par, mauna na ako par. Pupuntahan ko rin si Leslie. Sige par, at pagbubutihan mo ang pag-aalaga ha. Sino kaya yun? May inaantay siguro kang bisita, ate. Ate, nasa labas si Kuya Hans. Sige, ako na ang lalapit. Dahil may sasabihin din ako sa kanya. Salamat Leslie, dahil nagtagpo din tayo. Namiss kita ng sobra. Ilang linggong hindi kita nakita at ang ganda mo talaga kahit walang makeup. Salamat, Hans. At pasensya ka na dahil hindi kita papasukin sa bahay dahil may trangkaso ako. Walang problema sa akin yun, Leslie. Kumusta ka na? Okay na ba pakiramdam mo? Masakit pa rin katawan at ulo ko. Pero kaya naman. Patawad Leslie na disturbo ko ang pahinga mo. Sige, balik na lang ako sa susunod na araw. Okay lang, Hans, dahil may ipagtatapat din ako sa'yo. Tungkol sa panliligaw mo sa akin. Ano yun, Leslie? Sasagutin mo na ba ako? Kasi Hans, di ba sabi mo noon, hayaan lang kitang manligaw sa akin. Dahil baka magustuhan din kita. Titigil ka lang manligaw kung mayroon na talaga akong boyfriend. Ano ang ibig mong sabihin, Leslie? Patawad talaga, Hans. Sinubukan ko namang mahalin ka, pero hindi talaga tumitibok ang puso ko sa'yo. Bakit ba hindi mo ako magawang mahalin, Leslie? Ano ba ang kulang sa akin? Ilang beses mo na akong binasted noon, pero hindi ko sinuko itong pagmamahal ko sa'yo. Naging manhid na itong puso ko tuwing sinasabi mong hindi mo ako gusto. Pero ngayon, bakit tumatago sa puso ko ang mga katagang binigkas mo, Leslie?
Ang sakit pala talagang marinig na ang minahal mo ng lubos ay mayroon ng minamahal at nagpapasaya sa puso niya. Patawad talaga, Hans. Sana maintindihan mo ako. Wala naman akong magagawa dahil mayroon ng nagmamay-ari sa puso ng taong minahal ko. Salamat, Hans. At madali ka lang naman makakita ng mamahalin dahil mabait ka, gwapo at mayaman. Hindi ko alam, Leslie, kung makakahanap ba ako ng babaeng katulad mo. May iba ka ng mahal, iba ang nasa puso mo. Pwede ba makahingi ng isang kiss, Leslie, sa huling pagkakataon? Sorry, Hans. Hindi kita mapagbibigyan. Sige, first and last hug na lang, Leslie. Pabaon mo lang sa akin. Pasensya talaga, Hans. Hindi talaga pwede. Naiintindihan ko, swerte talaga ng boyfriend mo. Pahalik na lang sa iyong kamay, Leslie. Sana pwede. Di pala sapat ang buong puso ko. Ilang dasal